Mga kababayan, isang mabigat at kontrobersyal na usapin ang muling umuugong sa ating lipunan. May mga aligasyon at paghahambing na kumakalat tungkol sa tinatawag na tanim ebidensya at sa umano'y bulok na sistema ng hustisya. Pero malinaw, wala pang sapat na batayan para sabihin may mga isang partikular na tao opisyal na tunay na gumagawa nito. Kaya dapat natin paghiwalayin ang aligasyon na nagpapatunayang katotohanan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging simbolo si Ninoy Aquino ng isang panahon kung kailan matindi ang tunggalian sa pagitan ng kapangyarihan at oposisyon at pamahalaan. Dahil dito, kapag may bagong isyong may kinalaman sa ebidensyang kaso o umano'y pagmamanipula ng proseso, mabilis itong ikinukumpara sa mga madidilim na kabanata ng nakaraan. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ngayon, may ebidensya ba? Sino ang nagsumiti? Saan nanggaling? Sino ang nakinabang? At dumaan ba ito sa tamang proseso? Kung may ebidensyang tunay na peke o itinanim, dapat itong siyasatin ng otoridad at korte. Hindi sapat ang mga social media posts, haka-haka o viral na pahayag para ideklara ang guilty ang isang tao. Dahil dito nga ay talagang hinahambing si Buwag Jr. kay Ninoy ngayon dahil kung titignan nga raw at pag-aaralan natin ay halos parehas sila. At dito pumasok ang mas malaking problema, ang tiwala ng publiko sa sistema. Kapag nawawalan ang tiwala ng mamamayan sa investigasyon, korte, pulisya o iba pang institusyon, mas lalong lumalaki ang hinala at galit. Kaya kailangan ay transparent na investigasyon, malinaw na dokumentasyon at pananagutan kung may mapapatunayan paglabag. Hindi dapat manaig ang politika kaysa katotohanan. Kung may tunay na tanim ebidensya, ilalabas ang pruweba. Kung walang basihan, ang paratang, patunay din iyon sa tamang proseso. Dahil sa huli, hindi pangalan ng politiko ang dapat mangibabaw. Ang dapat manaig ay ebidensya, due process, at hustisya. Sa ngalan ng kaban ng bayan, sama-sama sila. Pagdating sa kunyari, pakikipaglaban para sa inyong demokrasya, gamit na gamit ang inyong mga alindog, yung paghikayat sa inyo, magwelga, magrally, magsalita, laban sa mga Marcos, chuchu-chuchu, and now, sanib puwersa na sila sa kaban ng bayan kung paano nila inuubos ang pera ninyo. Kaya naman, ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na sandali ay ang mga dulot na kahirapan katulad ng leptospirosis at kung ano-ano pa. So sabi ni Bangag Jr., the memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. Okay. So, para bagang ang sinasabi dyan ni Bangag, yun nga, alalahanin natin ang mga ginawa na pakikipaglaban o paninindigan ni Ninoy nung panahong yaon. O, di ba? Actually, tama naman talaga ang pakikipaglaban ng traidor na si Ninoy. But the thing is, mga palangga, napag-alaman natin, lalo na sa panahon ngayon, ay hindi naman talaga sila nakipaglaban para sa inyo. Okay? Maaaring part of Ninoy nakipaglaban sa katotohanan, hindi maaari dahil sa kanyang vested interest, pero nakita natin sa pamilya niya, sa mga kaalyado niya, katulad ni Virus na nangangarap na maging presidente ang Bigao, akala mo naman mananalo, alright, katulad ni De Lima na lumantak ng Saba, na nakipaglaban, Marcos, diktador, ngayon nga magkakaalyado na sila. Ngayon, kung pakikinggan natin yung mga sinasabi ni Bangag na ma-inspire tayo sa courage or tapang na pakikipaglaban ni Ninoy dahil sa kanyang diktador na ama. Di ba? Dapat yung kanyang mga kaalyado ni Ninoy, ang kanyang mismong pamilya, ay kailanman hindi nakipag-ayos sa mga pumatay, okay, kay Ninoy. At hindi dapat tumanggap si Leni Robredo, 'di ba? Out of delicadeza.
sa pakikipaglaban niya ng kalahating bilyong piso para ipaayos ang musoleo ng kanyang asawa. Diba? Or museum. So nakita nyo na, paulit-ulit nating sinasabi ito, mga kababayan, pero ang paninindigan ni Ninoy nung time na yon, dahil sinasabi natin, ay hindi natin sinasabi, nasa history na siya ay pinahirapan, di ba, pinakulong, dapat nga bibitayin, ipa-firing squad, di ba? So ngayon dito, makikita mo na, well, alam naman natin, sinasabi ni Bangag, yun ay mga script lamang, na kunyari kikilalanin ang mga pinaghirapan ni Ninoy, di ba, sa pakikipaglaban. Ang tatay niya yung nilabanan yung pagiging diktator, pagiging magnanakaw. Sila. The reason why nakinabang sila, sa pera ng bayan na hanggang ngayon ini-enjoy nila at patuloy nilang pinagnanakawan ang kayo. Alright? Kaya ngayon, isang malungkot na yugto ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas, dahil lahat vested interest. Okay? Baha pa rin ngayon. Di ba? Patuloy ang kahirapan na ginagawa sa inyo habang nagde-deliver lang ng mga speech. Si Bangag, yung mga kaalyado ni Bangag, yung mga kaalyado na nila ngayon, okay? Katulad ni Dilimang Hitad, sabi ko nga, ni Virus, lahat sila. Kahit ano pang sasabihin ni Bangag dito, meron pa siya sinabi, Ninoy Aquino Day therefore invites us to acknowledge the past and draw from it the resolve needed to safeguard freedom, strengthen our institutions, and deepen national unity. Okay? Akala mo talaga totoo. Kilalanin natin ang pinaglaban ni Ninoy at isabuhay natin o isipin natin yung mga aral na ibinigay sa atin sa kanyang pakikipaglaban para magkaroon tayo ng maayos na konstitusyon, chucho-chucho. Diba? Ang daling niyang sabihin na acknowledge the past. Diba? Na-acknowledge ba ni Bangag, mga kababayan, yung mga ninakaw nila in the past and in the present na dapat ay ibigay sa taong bayan? Kung dahilan, bakit kayo ay patuloy na nahihirapan? So lahat ng itong sabi ko nga, mga kasinungalingan ni Bangag, mga motherhood statements, para kunyari nag-unite ang bayan, acknowledge ni Noyes, courage sa pakikipaglaban, chucho, para makuha niya yung mga inuto nila na mga bata ngayon o mga, mga umusbong na botante, right? Nakaalyado ng mga dilawan. Kasi sanib puwersa na nga sila ngayon. Diba? I-acknowledge natin yung kiniklaim ng mga dilawan na ginurgur nung panahon ni Senior. Ginurgur, tinorture, pinahirapan, at kung ano-ano pa. Right? So yaan. Okay? Yaan, mga kababayan, yung mga sinasabi dito ni Bangag sa kanyang statement. Okay? Yung mga human rights violation na ginawa ng tatay niya. Yun nga, yung mga ginurgur, pinahirapan, na ipinaglalaban ni Dilima, ni Virus, ni Robredo, yung mga puking inang yan. Okay? Na niloloko kayo o niloko kayo, kayong mga pawok, kayong mga dilawan, na laban kayo ng laban sa amin noon. Ako ay Marcos Bangag supporter pa. At ngayon, kain suka, lunok suka kayo ngayon at ginagamitan kayo ng ganitong statement. Ginamit since na bumalik ang mga dilawan ang pagkamatay ni Ninoy. Diba? Lahat yan, every year, may selebrasyon sila, pinapaalala sa inyo na ang Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, ang mga Marcos ay pinahirapan kayo. Then now, sasabihin ni Bangag, acknowledge the past. Pero kayo, hindi nyo in-acknowledge. Kayong mga dilawang supporter, katulad ni Robredo, na tumanggap ang bilat niya ng kalahating bilyong piso. Galing kay Bangag. After niya makatanggap, wala ka nang maririnig na magnanakaw, sinungaling si Marcos, kundi maganda naman ang kasalukuyang pamumuno ni Bangag. Ang nagagawa nga naman ng kalahating bilyong piso. See? Paulit-ulit din natin sasabihin, yung mga kaalyado nyo na mga dilawang mga hinayupak, they are not fighting for your future,
for the Philippines, kundi they are fighting for themselves to get the kalahating bilyon, to get the billions and billions, ma-elect, magkaroon uli ng power. By now, sana gising na kayo. By now, sana wala na si Bangag. But again, ganun eh. Resilient ang Filipinos. It's okay sa inyo mag-swimming sa baha. Mag-swimming sa leptospirosis na ngayon ay nagkakaubusan na ng antibiotics. Hindi na kayo tinatanggap sa NKTI dahil nag-uumapaw ang mga pasyente. Dahil sa kakulangan ng bed, sa kakulangan ng gamot, sa kakulangan ng pasilidad sa mga pangpublikong hospitals. Why? Kasi ninakaw ng mga bangag at ng mga dilawan na tandem na sila ngayon. Imagine mo, si Lene Robredo binigyan ng kalahating bilyon. Ganon, di ba? Kalahating bilyon. And now, ginukuyog nila si Sara Duterte sa 125 million. Okay? Na binibintang na, ninakaw daw, pero nakita naman natin sa impeachment hearing na hindi ninakaw. They spend millions and millions every single day tuwing naghihiring sila laban sa 125 million pesos na legitimate, okay, na legal, na ibinigay ng Office of the President, okay, na confidential fund na ibinigay o inalaw sa bisa ng batas. 125 million na panggastos sa Intel funds, okay, patungkol dyan sa opisina na pinamumunuan ni Inday Sara and she's the Vice President. Pero yung kay Lene Robredo para sa patay niyang asawa na puro katraidoran ang ibinigay sa atin, yung mga putang inang namatay na, kalahating bilyon. Pero kayong mga mga jutang ginemes, na mga dilawang pawok, tahimik ang bunganga nyo. Ang ingay nyo sa 125 million pesos. Si Sara Duterte, grabe. Grabe, nilustay ang pera ng bayan. 125 million. Grabe naman yan, kailangan nating panagutin. Pagtulungan ng mga kaparian, ng mga hayop, ng mga paring nagtuwad-tuwad dyan sa simbahan. Pagtulungan ng maleta kongresista, si Sara Duterte. Pagtulungan ng mga maleta boys o maleta senators. Dahil si Sara ay may 125 million. Pero mga jutang ginenes kayo, tahimik kayo sa kalahating bilyon ng 10 kilograms ang bilat na si Robredo, na nandiyan documented na paulit-ulit na sinasabi si Marcos magnanakaw, sinungaling, isoli ang pera ng bayan, magbayad ng taxes, estate tax 203 billion, and now after tumanggap ng kalahating bilyon, tahimik kayo. Forget about Robredo, no, pawok. Talagang durugin natin si Sara, durugin, 125 million, ganyan. Let's just forget about kalahating billion of Lene Robredo. See? That's why you deserve na maglutang kayo sa baha. You deserve it. Putang ina nyo, lahat kayo mga pawok. You deserve it na anurin ang inyong mga gamit, ang inyong mga sink, ang inyong mga bed na sabi nga ni Bangag Jr. dyan, katawa-tawa, nakagawa na tayo ng bahay kasi yung mga naanod sa baha, may sink, merong bed, may kutsyon, may ganyan. You deserve that kind of addictus president. Hindi ako mapapagod pero nabubuisit ako dahil ang tatangan nyo, ang bobobo ninyo kung hindi pa kayo gising. Bakit? Kayo yung nagsasakripisyo eh. Pinagtatawanan lang kayo ng bangag na presidente na ganyan, mayroon na tayong pumping station eh. Mayroon na naman tayo, bubuksan natin. May gastusan na naman tayo, 13 pumping stations para solusyonan ang baha. Without you na nag-iisip na ang sinasabi niyang pumping station ay hindi pa umaandar. Pero habang umuulan, may mga habagat, chuchu-chuchu, at may mga bagyo pang darating, di ba? Lubog kayo, but you don't care about your country. Actually, you don't care.
Wala kayong pakialam sa bansa nyo, yun yung totoo. Kaya deserve nyong lumutang, deserve nyong magpakabangka-bangka dyan. Deserve nyo yan. Right? Deserve nyo talaga lahat yan. Wala kayong pakialam kasi nakatuto kayo kay Sara Duterte. Imagine nyo, tinutukan nyo si Sara Duterte na kailangan panagutin ng 125 million. Ulit-ulitin ko yan. Si Sara, panagutin. Piatos, 125 million. Pero mga king ina nyo, ang kalahating bilyon para sa patay na si Jesse Robredo na anong kinontribute ng putang inang namatay? Puro pagtatraidor din sa bayan? Hindi nga natin alam, hindi pa nga natin alam kung pinatayan ni panahon ni Noynoy. Dahil questionable ang pagkamatay niyan. Bumagsak sa aeroplano, mukhang may mga hurong-hurong na intended. Sinadya ang kanyang pagkamatay o sinadya ang paggurgur sa kanya. You know, hanapin nyo yan. But now, tahimik kayo. Kami lang ang maingay dito na kalahating bilyon, 500 million versus 125 million. Pinag-uusapan ngayon, inilalagay pa yan ni Satanas sa, may mga publicist pa yan, nagbabayad yan ng mga international media, andyan sa FOCAP, umattend yung iba dyan, para sirain si Sara Duterte for that 125 million. Pero again, talagang tikom ang bibig niya sa kalahating bilyon para sana namatay na si Robredo, na si Jesse Robredo, ano. Talagang nakaka-proud maging Pilipino, no. Parang ang bobo niyo sa math, 'di ba? Ang mga Pilipino magagaling sa math. Right? 'Di ba? Wala kayong pakialam sa kalahating bilyon ni Leni Robredo na ginastos ni Bangag. Binigay para hindi na umalsa ang kipay ni Leni sa pakikipaglaban sa martial law, pakikipaglaban sa mga human rights, victims. Kasi binigyan na siya ng kalahating bilyon. Ikaw ba naman sampalin ng kalahating bilyon, di ba? Uurong talaga ang bilat mo sa pakikipaglaban mo kung wala kang pinaglalaban. Ganun lang yan. Kung meron kang pinaglalaban para sa laylayan, para sa taong bayan, hindi ka tatanggap ng kalahating bilyon na gagastusin mo sa patay mong asawa. Kung may delikadesa ka, sinabi mo dapat, excuse me, magnanakaw na Bangag Jr. Kung talagang sincere ka, gastusin mo yung kalahating bilyon sa mga biktima ng lindol, ng bagyo. Doon mo yan, Marcos Jr. igastos, huwag sa patay kong asawa. Dahil kahit kailanman, hindi ako tatanggap ng bayad galing sa kaba ng bayan para supilin ang aking bibig, ang aking kipay, para hindi na ako magsalita sa 203 billion estate taxes mo. Na hindi, o iba pang mga taxes na hindi na bayaran. 'Di ba? Okay lang si Jesse Robredo dito, patay naman na yan eh. Mga disente naman, okay na yan. Yung kalahating bilyon, Mr. Marcos, ibigay mo yan sa mga nangangailangan na ngayon ang ating mga biktimang naba. But you just don't care, no? Kasi nakafocus ang energy nyo kay Sara Duterte. 125 million, no? Mas malaki ba ang 125 million sa kalahating bilyon na inalay sa vilat ni Satanas? Ay, pareho silang Satanas. Ni Leni niya, ang sa akin lamang, boy. Ang vilat-vilat ko, boy. Nakatanggap ng kalahating bilyon. Kawawa talaga kayo, sa totoo lang. Kaya sabi ko sa inyo, kung may kulam na ako, kinulam ko na silang lahat. But ako, bilang isang taong buhay, right? At nakikipaglaban, ito lang ang magagawa ko. Ang i-aware yung mga hindi aware at gisingin ang inyong mga diwa. Na kahit na sana marunong kayo ng simple arithmetic, simple math, basic math. Ano ang malaki? Sa peso na lang, wag na tayo pumunta sa billion. 125 pesos o 500 pesos? Siyempre, ang sagot ng mga bangag, ang sagot ng mga pinklawan, 125 million kasi ka napunta kay Sara eh. Huwag na natin pag-usapan ng kalahating bilyon ni Leni. Sad. Very sad maging Pilipino sa panahon ngayon. Lalo na kayo na laging nakakatamasa ng baha. Ginagamitan lang kayo ng mga ka-statement ditong kaputahan ni Bangag. Ano pa sabi niya? Acknowledge the past. Or sabi niya, this day. Ito pa, verbatimly ito binabasa natin sa news. Bangag Jr.'s statement.
This day reaffirms that freedom carries with it a, with a collective duty to respect the dignity and rights of others and contribute to the good of our nation. Right? So ang kalayaan daw, wow, may kalayaan ba tayo? Ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad, collective responsibility. Okay? Na irespeto daw ang bawat karapatan, ang dignidad ng mga mamamayang Pilipino, at ito daw ay pagsamasamahin natin. Okay? Pagsamasamahin natin, sabi niya, collective duty. Pagsamasamahin ang ating responsibilidad, ang ating, this is my own words, ang ating mga ambag para sa pag-asa o para sa kaalwanan ng ating bayan. Wow, ang ganda pakinggan, di ba? Freedom. Okay, you talk about freedom, dignity, rights. May freedom ba kayo? Wala. Why? Look at Marcoleta, look at Defensor, look at Maligod, look at me. Look at Harry Roque. In-exert lang namin, in-express lang namin yung aming freedom, ang kalayaan na sabihin na may adik kayong presidente dahil yan ay authenticated video na in-express ko sa inyo, in-expose ko sa inyo na sila ang mastermind ng smuggling, hoarding, pagnanakaw sa loto, lahat. Anong ginawa sa akin? In-express ko lang yung freedom ko. Tinamnan ako ng kaso, ginamit si Taberna, ginamit ang iba pa, gumastos ng million, billion maybe, papunta dito, gumastos ng assassins para gurgurin ako. Just to express my freedom para sa inyo, para educate, not to educate you, para i-aware kayo na ang presidente ninyo ay addict, magnanakaw, smuggler, hoarder, kidnapper. Ang kapalit, dahil in-express ko ang aking karapatan, meron akong dignidad na ipinaglaban, tumayo. Alright? Mga kapalangga, ang kapalit ay gurgur. Look at Harry Roque, tinamnan din yung mga human trafficking. Look at Mike Defensor, tinamnan din ng human trafficking. Look at Mike Defensor, nauna pang Marcoleta, nauna pang nakulong kay Tambaluslos. At ngayon, pilit na binabaliktad. Okay? Yung kaso doon nga sa mga nakulong na at ililinisin na si Tambaluslos, si Martin Romualdez sa kabila ng testimonya o explosion o testamento pasabog ni Zaldico na ang mastermind ng pagnanakaw ay si Tambaluslos at si Bangag at si Lisa Tanas at si Sandro Marcos. Yan ang gustong burahin ng media dahil bayad sila, okay, ng Bangag. At dapat mag-focus na kayo sa 125 million kay Sara. Dapat nakasarado yung inyong, para kayong kabayo. You focus, di ba, naka-quadra ba yun? Basta nakaganon, di ba? Yung kabayo may ganyan. Focus, 125 million. Si Sara. Forget about kalahating billion ni Robredo. Forget about the 10 billion, na mga nilustay o ninakaw o mga ginansyo ni Sandro Marcos sa mga flood control sa Ilocos. Andyan yan, pasabog ni Chavit Singson. Forget about Amina Pangandaman na sangkot sa flood control. Forget about, who's that? Bersamin. Lisa Tanas na may 100 billion insertion. Putang ina, huwag na kayo mangarap na gaganda ang bayan nyo, ha? Huwag na kayo mangarap kasi wala naman pag-asa ang bayan ninyo. Kasi wala naman kayo pakialam eh. Nag-enjoy kayo sa baha. Tapos you talk about future for your children. Wala nang future ang mga anak ninyo. Wala na. Bakit? Yung pinaghirapan ng mga anak ninyo. Yung anak nyo pinag-aral nyo na nagtatrabaho ngayon sa call center, nagtatrabaho sa ospital, naging nurse, naging midwife, naging kung ano man. Ayun, yung binili ni anak niyang sink at saka folding bed o bed, kutsyon, ano yun, Uratex, maganda pa naman yung Uratex na yan, paghigaan mo, di ba? Kasi flat, likod mo, mga ganun, commercial pa ako. But I remember, gusto ko yung kama na yan din sa Pilipinas. Anyway,
Yung pinagtrabahuan ng mga anak ninyo, ayun, palutang-lutang na sa baha. Kawawa naman yung anak nyo, no? Pinag-aral, nagtrabaho sa ospital, nagtrabaho as dentista, ngayon, walang dignidad, di ba? Walang quality of life. Why? Imagine mo, papasok ka sa clinic, sa dentista ka nga, lumulutang ka naman sa baha. Nurse ka nga, nakaputi. Di ba? Kailangan mo pa magpabuhat sa mga tambay dyan sa Quiapo. Nakikita ko eh. Isakay ka doon sa parang kang karosa na parang Reyna Elena nung unang panahon, di ba? Nakasakay ka sa karosa, nakasakay ka sa, what do you call that? Yung sinasak